Ang oras na natitira ay 5.2 seconds na lang mga idol. Sa score, lamang ang Magic ng dalawa, sabay sila pa ngayon ang may hawak ng possession. Talagang kung masesecure lang ng Magic tong bola sa inbound, more than likely mananalo na sila kasi ifa-foul yan ng Lakers. Penalty, sabay free throws. Pwedeng mapalobo nila sa apat ang lamang kung sakali. Tignan natin idol kung mapapasa nila. Boom! Natapik ni Lebron yung bola, then out of bounds. Sabi ni ref, bola daw ng kabila, Lakers. At iikot dito sa endgame idol yung video natin ngayon. Dito rin kasi sa replay, no? Kita nating hindi nga nasalo ni Banchero ng maayos yan and good heads up play to kay Lebron nga kasi hindi na rin siya nag-attempt na kunin pa yung bola. Hindi rin dahil sa ayaw niya kundi dahil nakatapak na siya sa labas kasi. Once mahawakan niya yung bola, then nasa labas ang part nung katawan niya, edi out of bounds na yon, bola ng Orlando. And mabuti rin sa LA at inabot ni Banchero to kasi panigurado if hindi niya to inabot ay magiging magic ball pa at mukhang si Lebron yung magiging last touch. Kitang-kitang iniiwasan po ni Lebron dumampi yung bola sa kahit anong parte ng katawan niya, pero syempre hindi naman porket ayaw niya ay wala nang dumampi. Sa anggulo na ito, hindi natin nakita kung tumama nga ba yung bola sa kanya. Palit tayo ng angle. Dito mukha naman ngayon na hawak ni Lebron yung bola kung mula sa taas ka nakatingin. Pero nakita na nga natin sa naunang anggulo na ayaw niyang hawakan yung bola at malayo actually yung mga kamay niya. Sa angle na ito, kino-confirm lang din natin yung pag-abot ni Banchero sa bola. Though pwede mo pa rin ilaban na baka dumampi doon sa short ni Lebron. Buti dito sa angle na ito, makikita po natin na malayo rin po yung short niya doon sa bola. May gap nga yan in between. At nung inilapit pa, kita naman din na nung hinawakan ni Paulo yan, saka din lumuyo talaga sa short ni Lebron. Hirap maging klaro idol pero nanindigan ang mga referee na last touch ni Paulo yan. Kaya agree ba kayo sa tawag? Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JONASPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Now para sa last play, sinabi po ni Coach JJ Redick na si Lakers assistant coach Greg St. John daw yung nagdrawing nung play. Yung pamilyar po sa 2020 Lakers team, malamang kilala nyo po itong si Coach Greg kasi miyembro siya noon, then lumipat lang siya sa ibang teams tapos saka bumalik sa Lakers nung si JJ na yung coach. Last year sa Eurobasket para sa Slovenia, sinama rin po ni Luka tong si St. John sa kanilang coaching staff. Konting background check lang idol. Then ito yung play, pakita lang muna natin yung placing nila. Si Marcus Smart po yung inbounder, no? Then si Lebron sa right corner, Luke Kennard dito sa may kanto, AR sa top of the key, and Luka naman sa far left wing. Kaya natin minamention idol kasi nahagip actually nung camera yung moment na ginawa po ni Coach Greg yung placing na iyan. Kay Lebron lang nakatutok yung camera pero ayan, nasama pa rin naman si Coach Greg at yung coaching board at ayan nga, nakalagay dyan LJ, si Lebron pero sa left corner nga lang LK, so Kennard. Dito nga sa kanto, then alam nyo na yan, AR sa top of the key at LD naman doon sa dulo sa wing. Kaya kung babalikan po natin ang kanilang play, no, ayan nga din po yung placing nila, naka-reverse lang. Ganda rin ito Unang-una ay kita natin yung screening ni AR pati po ni Kennard dyan. Wala pong lituan na nangyari sa depensa ng Orlando, nag-switch lang sila. Sunod naman ang screen ni Lebron kay AR at dito na nga nagulo yung Orlando. Akala kasi nila dito kay AR mapupunta ang bola kasi ang dami na ring clutch na tira nito ngayong season Tapos habang nangyayari nga to sa kanan, itong si Kennard ay may screen na rin para kay Luka. And you can see, napakaraming nangyayari talaga pero dahil sa pag-double kay AR ayun, na free up po si Lebron. Hindi nga lang to napasok kasi natapal ni Banchero pero foul naman din ata to. Kita natin sa replay na boom, tumama yung braso ni Banchero sa siko ni Lebron at no question naman po na ito ay dapat foul in my opinion. So sabihin na natin na bola ang tumama doon sa isang kamay pero paano naman yung isang sumabit, di ba? Foul talaga yan sa ibang circumstansya pero naging no call pa. Though sabi sa last 2-minute report, no foul daw ito. Kaya ewan, ano bang alam ko? Bola ng Lakers. Kaya na ball don't lie nga rin sila kasi nagkaroon pa ng isang chance tong LA at yung play po ay parehas lang din doon sa kanina. Si Lebron nga lang yung nalipat kasi imbes na dito siya banda nasa tuktok na siya. Pangit naman din kasi kung ang lapit-lapit nila ni Smart sa isa't isa. Sobrang daling harangan niya at hindi siya makakatira panigurado ng maayos kung sasaruhin niya yung bola sa corner nang hindi umaalis. Pero yun nga, same play talaga, screenan ni AR pati Kennard nagsimula rin to. Then magpo-proceed naman si Kennard upang screenan si Luka. Pero habang ginagawa niya yan, talagang tinulak na ni Lebron yung braso ni Banchero para makapag-dive siya ng maganda. Siguro ito rin po yung naging susi idol kaya napakomit niya si Banchero. Kasi napaisip niya na lulusot na to dahil sa tulak na iyan. Pwedeng foul yan sinasabi lang natin. Pero marami na rin naman happenings dito tulad nung pag-holding hands dyan ni Banchero kay Kennard. Which is pwedeng foul naman din. Nagulo pa nga yung arm sleeve ni Kennard dyan
Napabigla ang decide tuloy si Paolo na dapat siyang manatili kay Lebron Idol kaya naging epektibo rin yung play. And sa sobrang naging libre ni Luke, nagkaroon pa siya ng time para ayusin tong arm sleeve niya bago tuluyang pakawalan itong wide open na jumper. Si Paolo Banchero talaga ang nagkasala rito, Idol, pero good job kay Lebron kasi sobrang hard nung pag-cut o pag-dive niya papasok para ibenta yung pagiging decoy. Napakaganda nung play. So yan, dahil sa game winner ni Luke Kennard ay nakuha po ng Lakers ang kanilang 9th straight na panalo. I think ito na rin po yung pinakamahaba nilang winning streak since mga 6 years ago nung 2020. On a roll talaga itong Lakers, Idol. At sa next game kontra sa Pistons, mukhang wala sana si Luka kasi nakuha na niya ang kanyang 16th technical foul ngayong season, and kung ganon, masususpend ka ng isang game, pero binawi rin naman ng NBA yung tech na iyon kaya makakalaro na siya. Sa Pistons naman, walang Cade Cunningham at may injury nga, kaya kakayanin kaya ng Lakers ang Detroit next game o mapuputol na ang winning streak nila? Let me know your thoughts sa ating comment section, Idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang, Idol, ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel, and ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.